ngayong araw po, pag-uusapan po natin yung pong unang buwan ng paglipat ng Tito Vic and Joey sa TV5. Okay? So nagkataon po yung pong kanina na palabas ay replay nung anniversary. So nag-fall din po yan nung pong unang pagpasok ng Dabarkads dyan po sa TV5. Okay, ito talaga nga para sa akin yung July 1, 2023. Siya yung highlight ng taon ko. Talagang ito yung pinaka-memorable para sa akin. Maraming memorable na nangyari this year. Yung sa top 5 moments lang tsaka sa mga ibang mga bagay. Pero ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan at ang pinaka height ng emosyon nung buong araw na to ay ito. Naalala ko ang aga kong pumunta doon po sa may Reliance. At mapapadalas po yung aking pagbisita dito sa Mandaluyong dahil po sa paglipat ng TVJ sa kanilang bagong istasyon at kanilang bagong studio. So ito yun guys Pagdating ko doon, ito kagad yung bumungad sa akin. Magandang umaga po. Ngayong araw na napakalaking tarpaulin. Dumating na po ang araw na inaasahan ng marami pong fans ng Tito Vic at Joey. Napakalaki mga billboard. Ito po, tingnan nyo naman. Grabe mag-welcome ang TV5 sa Tito Vic and Joey. Napakalaking tarpaulin. Grabe yung welcome. Pati yung sa bola. Home of TVJ. Yung pong preparasyon. Yung mga tarpaulin, Tingnan nyo naman po. Grabe na yung preparasyon. Grabe yung energy niyan sa TV5. Dito sa kalsada. So, yung pong sa tapat ng TV5, isang lane po yung dinadaanan. Tapos yung sa traffic, ng Mandaluyong ba to? O tama, Mandaluyong. Tapos, grabe yung mga pulis, preparasyon ng araw na yan. Right tayo. Good morning po! Ibang klase yung energy talaga nun. Ay, hello Kuya Juanito, si Boy Kulit. Make sure na safe tayo dito. Oo nga, proud to be part of that historic day, July 1. So, yan po, nakaprepare na po lahat. Mamaya po magla-live po tayo. Pinapakita ko lang po sa inyo yung mga preparasyon po dito ngayon. At mukhang may viewing party pa dito mamaya. May viewing party pa doon. Kung paano set up pa ka dyan sa loob para sa mga tao. So, lahat po magla-live po tayo mamaya. So, paikot-ikot ako dyan. Inaalam ko kung ano mangyayari. Wala tayong idea kung ano yung mangyayari, saan sila darating, saan sila papasok. Hindi ako nakalista sa mga unang manonood. So alam ko, nandun lang ako sa labas. So kino-cover ko lang mula sa labas. So hindi ko alam kung makikita ko ba sila, makikita ko ba yung mga Dabarkads, yung TVJ doon. Kaya nakita ko lang ito, yung mga sponsor. Ang dami. Unang araw pa lang ay nagsidatingan na yung pong mga sponsor ng TVJ. Grabe. Ito. So ito guys, pakita ko lang yung sa mga inyo. sponsor, ang dami kaagad. Unang araw pa lang ng TVJ sa TV5. Punong-pununan ng sponsor. Talagang isa-isa natin yung mga sponsor nga nun. Mga advertisers, mga sponsor. Sumunod po sa TVJ. At ngayon po kasama po sila sa opening po dito ng bagong show. Napaka-historic na episode. Yan po, tingnan natin merong Celine Plus. Thank you very much sa mga nakisama na sponsor sa unang araw. Malaksan, FR. Yan sponsor kaagad. Mga kasamang lumipat sa TV5. Dala-dala ng TVJ sa TV5. Soul Mute. Nung habang naghihintay ako, talagang busy yung mga tao, nag-aayos ng mga setup, yung mga sumasayaw sa kalsada. Tapos nandiyan sila Tito Mikey, yung mga host ng TV5. Di ba sila Kalad Karen? Tama ba si Kalad Karen ba? Tama, tapos sila Direct. Tito Vic and Joey, tingnan nyo naman, makikita natin na maya yan sa programa. Ang hindi ko pala nakasama dito, ang hindi pala naka-upload sa YouTube ko. Hindi nga, Kasi nasa TV5 ako the previous day. Mga 2 days before July 1. Tapos nakunan ko na sila Tito Sen, tsaka sila nagdadrive nung kotse. Tapos kinunan sila. Yung shot na, alam nyo yun, nung shot na nagdadrive sila papatating sa TV5. Kinunan yun 2 days before At nandun ako, nung nakunan ko, sumakto yung live.
na nandoon sila at kinukunan. Okay? So, at 2 days before yun, ng July 1, naalala ko lang bigla. Wala kasi dito sa YouTube eh. O pagkatapos, ayun, dumating na yung pong mga Dabar Cats. Nauna yung mga Dabar Cats bago po yung TVJ. So, sila yung una. Ito, buksan natin. Ito. Sino ba to? Si Karin ba itong nag-welcome sa kanila? Tsaka si Tito Mikey. Ito po yung pagdating ng mga Dabar Cats na. Oh, grabe, si Wally. Nandiyo na ako sa likod niyan, sa may isang entrance ng TV5. Doon ako nakapwesto, kasama yung mga empleyado. Tito Mikey, yan, si Alan K, Mama Alan. Yan, dumarating yung mga girls. Si Karen. Isang sasakyan sila. Tapos meron silang mga box na parang yun yung gamit. Oh, grabe nga, no? Talaga nagkakagulo yung mga tao niyan. Yun yung mga box nila. Dala ng ano. Oh, yun yung mga box. Nakakatawa kasi gumawa sila ng video, nagbabox sila ng mga gamit. Oh, yun pala. Yun yung mga box dala-dala nila. Tawa ako ng tawa niyan. Nakakatawa kasi dala-dala nila yung mga box. Ang kulit talaga. Tapos, sa Lala Move, napasok pa yung sa Lala Move, di ba? Yung mga box. Talagang lakas ng energy, no? Si Raisa, si Maine, sa Lala Move, si Ryan. Tapos, di ko makalimutan. Ayun ako. Oh. Nalala namin na tataka bakit meron truck ng Lala Move dito? Yung pala kasama pala yun. Oh, tapos hindi ko makalimutan pagpasok nila doon sa studio. Yun na yung Sugod Mga Kapatid. Parang saktong-sakto yung kanta kasi sa energy eh. Sugod mga kapatid, sugod silang lahat, tayo ay magsama-sama. So, ang talagang grabe yung energy pagpasok ng mga Dabar Cats doon sa studio. At what a great way to kick off yung pong kanilang bagong unang-unang episode ng EAT sa TV5. Nung una inisip natin baka sa malaking venue, pero hindi, tama din naman para maging parang welcoming nila doon sa kanilang bagong tahanan. Na maliit yung studio, pero napaka-warm nung mas maganda nga eh, para sa akin na. Parang mas okay din na maliit yung studio, mas homey, mas ramdam nyo yung audience, tsaka para sa akin mas okay din na maliit yung studio na kanilang nilipatan sa ngayon. Pero eventually, syempre, pupunta din tayo doon sa studio na mas malaki. At pagkatapos, syempre, ang pinaka-highlight ay yung pagdating ng Tito Vic and Joey. At talagang yun talaga. Kasi that time nga, merong malaking screen. Nilagay sila dyan sa labas, iba't ibang parte sa likod. Nakasama ako doon sa may harapan ng TV5, kasama yung mga empleyado. So buti, hindi ako napansin, hindi ako empleyado, nakasingit ako. Ito na yung pinaka-highlight talaga. Yun na yung sasakyan. Oh, sobrang saya namin. Siyempre nakita namin ang Tito Vic and Joey dyan sa unang araw na yan. Ayun, sumisigaw. Meron kaming mga mukha nila, mga cut-out. Sa akin hawak ko nung kay Joey De Leon. Ayan yung papasok sila doon sa studio. O, ito yung puro, lahat kami naiiyak. Ganun yung sinasabi. Hindi namin mapigilan yung luha. Oh, natatawa lang ako pero luhang-luha na ako niyan. Grabe yung moment na yan, yung pagtapak nilang ganyan. Napakaganda ng execution nila. Talagang nakakaluha.
makikita yung mga pictures ng mga Dabarkads at yung bago nilang tahanan. Syempre nasanay sila for the longest time kasama yung tape doon sa APT tsaka doon sa dating kasi yan hawakan silang shake hands silang ganyan sa akap, iyak. Ay, lahat kami diyan naluluha sa totoo lang. Napaka-emosyonal, sarap balikan. So, sumisigaw kami sa labas, oh. Hindi kami kasama niyan sa show, pero naiyak sila. So, ito guys, kauuwi ko lang. Ayan. Bago natin pag-usapan lahat ng mga nangyari dun sa show, gusto ko lang i-share sa inyo yung moment na yun. Kasi yun yung pinaka-highlight nung buong episode, nung buong show. Yung pagpasok ng Tito Vic and Joey doon sa kanilang bagong tahanan. Yung paglalakad sila sa walkway, nandun yung mga picture nila, pero hindi yun sa APT. Di ba? For so many years, nasanay sila sa Broadway, tapos sa APT, kasama nila yung tape, yun yung kanilang parang naging home. Ngayon, iba na yung tahanan nila. At dahil sa pangyayari ngayon dito, sa buong issue na to, kumbaga napakita ng mga Dabarkads, na mga fans nila, kung gaano nila kamahal ang Tito Vic and Joey. Kaya siguro, gano'n na lang tumama sa kanila yung emosyon. So, nangyari na una si Joey, umiyak. Tapos si Vic, hindi na din makapagpigil. Tapos si Tito, naluha na din. Tapos yung buong audience, umiiyak na. Yung mga asawa nila, mga anak nila. Tapos kami doon sa audience sa labas, sa may tabi ng 7-Eleven, iyakan na din kami lahat. Katabi ko, yung dito. Talagang, ako pababa din luha ko eh. Talagang hindi mo maiiwasang hindi umiyak. kasi it was such an emotional and moving experience na ang daming pinagdaanan, ang daming struggles, ang daming challenges, pero in the end, magkakasama pa rin sila. They were able to pull this off. Yun. Hindi madali yung ginawa nila pag-resign, pag-alis, paghanap ng bagong tahanan, paggawa ng bagong show, pagkuha ng sponsors. Napakahirap napaka-challenging para lang magawa itong unang episode na to. At it took them 1 month pero nagawa nila. At finally, nandun na sila sa kanilang tahanan. Ayun. Kung in-announce na ng TVJ yung pangalan ng kanilang show, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Bossing Vic. 'Di ba? Ang pangalan ng aming show ay ang pangalan na parating yung tinatawag sa amin. Parang gano'n yung sinabi niya. Na ang pangalan ng bagong show na ito sa TV5 ay yun pa rin. Kung ano yung tinatawag nyo sa amin, yun pa rin yung aming pangalan. Okay? Parang in-explain niya na sinabi niya na sa ngayon, dahil sa mga legal battles, dahil sa mga mangyayaring mga kasuhan na yan, hindi muna namin mababanggit out loud yung pangalan ng show. Pero kung ano yung pangalan ng show na to, na nakasanayan ninyo, yun pa rin yung pangalan namin. Pero for the sake, para lang merong i-title, kasi hindi naman pwedeng walang title yung show, di ba? EAT yung pong kanilang ginamit. So napakaganda, actually napakaganda nung idea nila na yon na gamitin yung title na EAT. To signify na Itbulaga pa rin sila, hindi lang nila matawag hanggang dumating na yung order, yung decision mula sa IPO na ang Itbulaga ay sa kanila. So napaka talino nung nakaisip ng idea na yon na EAT muna yung pangalan. At talagang sobrang emotional din si Bossing nung sinabi niya yung pong title ng kanilang bagong show. Okay, so yun yung nalala ko. And of course, nung buwan na yan, July 1, very emotional. July 29, napaka-emotional din yung pong 44th anniversary ng Itbulaga na sinelebrate po ng EAT. At syempre, suot-suot po nila yung pong kanilang mga signature na numero sa t-shirt. Di ba? Na signifying na tuloy-tuloy pa rin
44 years. Si Ice, ilang years si Ice? 30 plus. Sumunod sa TVJ sa mga host, si Ice na yung pinakamataas na bilang Signifying na ito pa rin yun. Tinutuloy pa rin namin yung pong nasimulan ng Eat Bulaga noong 1979. Ito kami pa rin yun. Tinutuloy pa rin namin yung sinisignify nung bilang nila. Nalala ko napaka-emotional nung anniversary na yon. At syempre, binabash din yung kabila. Kasi, ano daw ang karapatan nga naman nila to celebrate yung 44th anniversary, kadarating lang nila. Wala pa silang isang buwan. Yun ang hirit ni Tito Sen nun, di ba? So, hindi ko makalimutan talaga yung anniversary din na suot-suot nila yung mga bilang at signifying na kami pa rin yon yung Eat Bulaga. Hindi lang namin mabanggit yung title sa ngayon. E80 muna ang ginagamit namin, pero yung minahal nyo na mga show na Eat Bulaga, tinutuloy pa rin namin. 44 years, next year 45 years na kami. 14344, yun po yung general na, yun po yung pangalan, yung tema nung anniversary nitong sa Eat Bulaga na sinelebrate po sa TV5.